Ang taong nanggigipit kahit sa patalim daw ay kumakapit. Hindi niya siguro masasabing gipit na gipit siya. May options pa naman sana siya, pero sa mga sumunod na araw ay tila ba nagkukutuba na ang mga kamalasan at nagpapasya na mga itong dagsain siya. Yung property nilang ipinabebenta niya ay nagkaroon ng bulilyaso. May problema raw yun sa papeles ayon sa kanyang tito Alfred. Noon lang daw na-discover iyon dahil noon lang naman nabusisi ng husto. Panay na ang tawag sa kanya ng mga creditors nila at kinukulit siya. Siguro kung may kaunti man lang siyang karanasan sa mga ganung problema ay baka may naisip na siyang paraan at hindi siya natataranta. Tuwing dadalawin naman siya ng kanyang daddy ay lalo siya nagigipuspos. Ganun pa rin ito, walang laman ng isip kundi ang kumpanya. Isalba raw niya iyon, huwag na huwag daw niya ipapabayaan. May mga pagkakataon din tila nagpapanik pa ang mga ito. Everywhere she turned, she encountered a closed door. And even if it opened, what was behind it were more problems. Nalilito at natataranta na siya. Pakiramdam niya ay tinatapon siya sa gubat na walang kadaladalang sandata. Wala siyang mahinga ng tulong. Sa ilang mga kaibigan niya, ang ilan ay nasa ibang bansa. Samantalang yung mga nasa Pilipinas ay kasing boba na rin niya pagdating sa pinansyal na usapin. Para sa mga ito, mas madali ang tanggapin na lang niya ang alok ni Den. Mabilis na lumilipas ang palugit na ibinigay sa kanya ng lalaki. Napakaigsi yata ng 3 araw para mapag-isipan niya ang isang napakabigat na bagay. Pero nang humingi siya ng extension sa deadline na ibinigay nito ay tumanggi ito. So she found herself needing to make a decision, and fast. There came a point when she came to the conclusion that Dan's offer seemed like the best solution to her worries. At the very least, it would buy her time for the company. 1 taon lang ang buhay niya ang isinasaala niya kung sakali. At sabi rin mismo ni Den, she could come and go as she pleased. Sandaling mai-connecta ang pangalan niya rito, pero sa panahon ngayon ay napaka-common na nagpapaanal ng kasal. Kaya so what kung magpapabaling siya ng estatistika? Tama siguro si Den. Mutually beneficial sa kanilang mangyayari. So following the easiest path, she found herself calling up the guy. Come to my house tomorrow, saad nito. Since we're going to be engaged, it's just right that we see each other. Kung siya ang tatanungin, kahit sa araw na lang ng kasal na sila magkita ay pwede na rin sa kanya. Pero hindi na siya tumutol. She was determined to make the situation as painless as possible for herself. Sa oras na itinakda ni Dan ay nagtungo nga siya sa address na ibinigay nito. Namangha siya nang bumukas ng gate pagkatapos iscan siya ng camera na nakalagay sa itaas niyon. Mukhang napakalayo na nga nang narating ni Den. Iyon ay kung ang pagbabasehan ay ang bahay na nakita niyang nasa dulo ang mahaba at palikong driveway. Sa harap niyon ay may lawn na mukhang sagana sa alaga ng isang masipag na hardinero. Halatang profesional ang pagkakalandscape ng hardin. May malaking fountain pa sa gitna niyon kung saan umaagos ang malinaw na tubig. Lalo siyang napamaang nang makapasok na siya sa bahay. The house was huge. Makapal ang marble columns niyon. Sa tingin niya ay pwede siyang manlaman sa kintab ng marmol na sahig. Marami sa kagamitan na nakita niya ay halatang mamahaling antik. At ang crystal chandelier na nakasabit sa sala ay katulad ng disenyo ng sa kanila. Dangan nga lang at alam niyang di hamak na mas mahal iyon dahil mas malaki at mas elaborate ang disenyo. Tatawagin ko lang si Sir, anang katulong na sumalubong sa kanya kanina at gumiya sa kanya papunta sa sala. Dinulutan din agad siya nito ng malamig na fresh orange juice. Carpeted ang grand staircase kaya siguro wala na siyang naririnig na mga yabag. Mara! Napaangat ang mukha niya sa gawin ng hagdan kung saan nagmula ang tinig. Napakunot siya nang makita niya nagsalita. Sino ba to? You don't recognize me, do you? Mapakilangiting sumili sa mga labi nito. Kapag kuwan ay tinuloy na nito ang paglalakad pababa ng hagdan. It's me, Dan Legaspi, at your service. Namilog ang mga mata niya. Kung masasalubong kasi niya sa kung saan lang ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon, ay hindi niya maiisip na ito si Den. Napakalayo na ng itsura nito sa dating Den na nakilala niya.
The guy standing before was Hasang, the kind that was capable of taking a woman's breath away. Umamin ka, isa kang impostor. Iyon ang agad na inaisip niya habang nakatingin siya sa lalaki. Ang Den na nakilala niya ay matangkad at patpapitin. Makapal ang salamin niyon. Sa sobrang kapal ay hindi na makita mga mata nito. He had the unmistakable nerdy look that seemed to entice people to make fun of him. Iyon bang tipong masarap pagtripan? Hindi gagawin ng isang taong nasa matinong pag-iisip ang pagtripan ng Den na kaharap niya ngayon. Not if he valued his life and limb. Ang laki ng inilaki ng katawan nito. Bagay na iyon ngayon sa height nito. Para bang isang bigwasan lang sa mantitrip dito ay hinagis na ang mga has niyon. Gone without a trace was the nerdy look. Manipis na at multi-coated ang salamin nito. Trendy ang frame niyon at bagay sa hugis na mukha nito. His hair was expertly cut and his clothes were simple but obviously of very good quality. Hindi na niya kailangang silipin ang tatak ng mga iyon para matukoy niyang hindi sa bangketa binili ang mga iyon. Pero siguro kahit pag galing ng UK o DV ang isusuot nito ay magmumukha pa ring mamahalin ng mga iyon. It was the case of the man carrying the clothes and not the other way around. Surprise! You didn't I? Anito. What happened to you? Hindi na niya pigilang ibulalas. Mapaklangiti ang nagpaarko sa mga labi nito. I grew up, saad nito. I saw what needed to be done to myself and did those things. It helped that I had the means to overhaul my image. Napatitig siya sa mga mata nito. Ngayon ay hindi na natabingan ng sobrang kapal na lente ang mga iyon ay saka niya napansing napakaganda pala ng mga iyon. He had soulful eyes that seemed capable of seeing right through her very soul. And that body, lihim na nahigit niya ang kanyang hininga nang mapasadahan niya ng tingin ang angkahan nito. Tila nag-iimbita ng haplos ang mamimintog na mga kalamnan nito sa mga balikat at dibdib nito. A gym membership did the trick plus some sport on the side, saad nito. You like what you see? Napahiya siya. Agad siyang nagbaba ng tingin. It's my turn. Nito, bagay na nagpaangat na naman ang ulo niya. Kung gaano yata kasusi ang ginawa niyang pag-i-inspection dito, ay ganun din ang ginawa nito. His eyes raked through her, seeming to comb every inch of her. Nakaramdam siya ng panliliit, ni minsan ay hindi siya na-insecure sa itsura niya. Iyon ay kahit batid pa niyang hindi siya kagandahan. Pero ngayon, pakiramdam niya ay kinakartahan siya at bagsak na marka ang ibibigay nito sa kanya. So, when's the wedding? Tanong nito bigla. Itinuloy na nito ang pagbaba ng hagdan. Wedding? That's why you're here, isn't it? Para mapag-usapan natin ang tungkol sa kasal natin. No. Then why are you wasting both our time? Naturete siya. Bakit nga ba siya naroroon? Bago siya nagtungo ron, iplansyado na nasa isip niya ang dahilan. Pati ang gagawin niya. Pero ngayong nasilayan niya na si Den, ay parang nagkagusot-gusot na ang pasya at plano niya. Ang layo na kasi ng lalaking nasa harap niya sa nakilala niya noon. Mukhang malabo ng mapasunod niya ito sa mga kagustuhan niya. Kaya nga bigla ay parang iniurangan niya ang kalakas ng loob. Gusto niya magpaliwanag pero hindi niya alam kung anong kayang sasabihin. You wanted to see me to find out if you can stand being married to me, right? No. Yes. I don't know. Litong-lito na talaga siya. Make up your mind. Makakatulong siguro kung magpapakatotoo ka. Okay. Yes, that's a part of my plan. Umami na lang siya. Gusto ko lang makita kung ano nang itsura mo ngayon. You were scared out of your mind you would have to marry a nerdy-looking guy, ha? Hindi siya kumibo. Totoong sinabi nito at baka mahulaan din itong nagsisinungaling siya kung itatanggi niya iyon. Do I pass? Anito makalipas ang ilang sandali. Yes. Iyon naman pala eh. So what's the problem? Then, kasal ang pinag-uusapan natin. Hindi man lang ba?
Kasal na balak din nating ipawalang bisa kapag hindi na convenient sa atin o kapag hindi umubra. So what's the big deal? Sumasakit na ang ulo niya. Ano bang gusto mo mangyari? Let's make a decision regarding the date. We'll draw out an agreement between us and then we plan the wedding. Iyon lang yon. Not unless you find yourself getting scared you might fall in love with me. Ano? Iyon lang ang rason na nakikita ko para mag-atubili ka ng katakot-takot. I mean, get real, Mara. Wala na tayo sa sinaunang panahon kung saan bago magpakasal ang dalawang tao ay kailangan ng 3 taong paghahanda. We're in the millennium. People get married in the blink of an eye. For a starter, let's make it a civil wedding, okay? I'd hate to think I'm mocking the Creator if I marry you in a church, all the while knowing what we're gonna have is a sham wedding. You can get the services of a wedding coordinator if you like, and have her plan the details, or we can just make it simple and very quiet ceremony. Then, hindi ko alam kung the mere fact that you're here indicates that you must have come to the conclusion that my offer is the most viable option. Kung ganun, huwag mo nang patagalin ang proseso dahil kapag ginawa mo iyon, tiyak lang na ilang beses ka mag-uurong sulong. At sa bawat pagkakataong magbabago ka ng desisyon, ay sasakit at sasakit ang ulo mo. Just make a decision and stick to it. That had to be the craziest decision she had ever made in her entire life. Sana lang ay iyon ang huling pagkakataong gagawa siya ng ganong kahiblangang silpas siya. Iyon ang iniisip niya habang nakatitig siya sa papel na pinirmahan niya. With the stroke of a pen, she just made herself Mrs. Mara Legaspi. Congratulations! Bati sa kanila ng kaibigan judge ni Den na siya nagkasal sa kanila. You may now kiss the bride. Anito at bumaling sa lalaki. Napalunok siya nang balingan siya nito, ngayon ay asawa na niya. Iilan lang saksi sa kasalang iyon. Isa ang kanyang tito Alfred. Naroon din ang kaibigan ni Dan na si Donnie at ang sekretarya nitong si Gwen. Wala namang malapit na kamag-anak ito. Ang tiyuhin nito nagpamana rito na ex ako ay siya nagpaaral dito ay matagal nang pumanaw. Ang mga magulang naman nito ay hindi na raw nito matukoy kung nasaan. Naghiwalay ang mga ito nung bata pa ito at sa pagkakaroon ng kanyang buhay, ang mga iyon ay nawala na ito ng komunikasyon sa mga iyon. Hahalikan siya ni Den. Nagpanik siya sa ideyang iyon. Gusto nga niyang biglang tumakbo palayo. What's the big deal? Kastigo niya sa sarili niya. Sa sinuong niyang iyon ay marami pa siyang pagdaraanan kaya dapat ay huwag niyang indahin ang isang simpleng halik. Bahagya siyang umiti sa lalaki nang humarap siya rito. Their eyes met for a brief moment. Saglit lang ang pagtatama ng kanilang mga tingin pero parang mabulabog ang kalooban niya. It was as if a bolt of electricity surged from Dan to her. Nanayo ang mga balahibo niya at parang bigla na siyang nilamig. It's just nerves, paliwanag niya sa pangyayaring iyon. Sandaling-sandali lang ang pagdantay ng mga labi ng lalaki sa kanya. Daig pa niyo ng halikan sa pelikula sa pagiging fake. Halos hindi nga lumapat iyon. Sa kung anong dahilan ay parang ikinapikon niya iyon. Halata kasi niya ang pangingilag sa kanya ng lalaki na para bang may ahini siya. So what? Ipinagkibit balikat na lang niya iyon. Hindi naman siguro siya magpapakamatay ng matikman ng halik nito. Pinalakpakan sila ng iilang mga taong nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ng kasalan ay may munting salo-salo sa opisina ng judge. Kumusta si Dad? Tanong ni Mara sa kanyang tito Alfred. Nang magkaroon sila ng pagkakataong magkasarilinan. Alam niyang kakatawag pa lang nito sa ospital dahil nagsabi ito sa kanya kani-kanina lang na gagawin nito iyon. Sleeping peacefully. Anything new? Nothing. Nalumo siya. Ilang araw bagong itinakdang petsa ng kasal nila ni Den ay sinabi niya sa kanyang daddy ang tungkol doon. He was barely conscious but his eyes lit up when she told him the news. Are you sure? Tanong nito. Far from it, iyon ang gusto niyang isagot para pinilit niyang tumango. Good, usal nito.
Hindi na siya nagtaka na ganun ang reaksyon nito. Kahit biglain pa ang pagpapakasal niya, it was her father's greatest wish to see her married. Ngayong nakarata ito ay tiyak niyang mas mapapanatag ang kalooban nito sa kaalamang may aako na ng obligasyon ng pag-aalaga nito sa kanya. You can't attend the wedding, so we're making it just a civil one at first. Kapag malakas ka na, ay saka nalang gagawin ng church wedding, okay? Bahagya-bahagyang tumango ito. Rest now, Dad. Hinagkan niya ang noon nito nang pumikit na ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.